Hi guys! My name is Bebs and I'm your singer Galera and work at home mom. Ngayon ay mag-i-story time tayo. Kasi for sure sa aking mga kaibigan na nakakasubaybay ng aking mga post, for sure alam nyo na, based sa aking announcement, na ako po ay currently pregnant! Ayan. So, I'm pregnant. I'm 15 weeks pregnant now as of this recording. So, bago natin itackle, bago ako mag-share tungkol sa mga journey ko ng aking pagbubuntis, umpisan ko muna siya sa ano yung sitwasyon, ano yung naramdaman ko, ano yung mga tumatakbo sa isip ko. Ayan. So, dun muna ako magpo-focus and siguro sa next video na magagawa ko, mag-share naman ako yung prosesong pinagdadaanan ko pagdating sa pagbubuntis. Okay. So, story time tayo. March 18 was my last menstruation. And kilala ko naman ang katawan ko. Alam ko na every month, although nagme-menstruate ako every month, hindi ako nagme-menstruate like eksakto. Kunwari, March 18 ng last menstruation, April 18 meron na. Minsan, namumove siya earlier, a week earlier, or a week after. So, after that March 18, I'm so at peace. Wala akong kahit anong inisip. And at this age, 40 years old, honestly, and siguro meron din namang mga ibang makaka-relate. At this age, 40 years old, and dahil meron na akong 6 years old na bunso, hindi ko na masyadong iniisip na ako ay magbubuntis pa uli at age 40. For several reasons. Una, sabi ko kasi sa sarili ko noon, yes, 6 years old na yung bunso ko. So, mas kaya niya na yung sarili niya. Pwede ko na siyang iwan. And ito na yung chance ko to do other things. For example, mas dumami yung panahon ko mag-walking, mag-run. Pangalawa, mas makakapag-focus ako sa kabuhayan namin ngayon. Pwede akong magdagdag pa ng iba pang gagawin, mag-explore pa ng ibang business ideas na pwedeng in addition sa kung ano yung ano ko ngayon ginagawa. No? Kasi I was really looking into some other work at home, income generating activities. Yan. Kasi nauuso ngayon yung crafts, yung paggawa ng notebook, pag-print ng mga kung ano-ano. So, yun sana yung parang tinitingnan ko ang posibilidad. Kasi since nga, nagde-detach yung aking bunso, mas kaya niya na yung sarili niya. So, pwede ko siyang iwan, pwede akong umalis. At the same time, related pa rin sa kabuhayan or income generating, iniisip ko na baka kaya ko na mag-explore pa. Pwedeng dumayo ng lugar, o baka makapag-bazaar in the future. Yun na yung mga thinking ko. Tapos, isa pang sinabi ko, and I think, iiwasan nyo talaga yung mga ganito, yung mga nag-iisip ka na ng mga bagay na gagawin mo in the future. Kasi minsan, binabawi sa'yo. O, ito yung sinabi ko. Sabi ko, yes, hindi na nagda-diaper yung anak ko. Kasi it took a while talaga for him to learn na mag-detach sa paggamit ng diaper. Imagine 6 years old. Nagda-diaper pa. So, itong bago siya nagpasukan, sabi ko, hindi ka na magda-diaper kasi big ka na. Dapat ang diaper mo hanggang mga 3-4 years old lang. Eh, ikaw 6 na, nagda-diaper. Kasi kailangan na natin tanggalin yan. So, nung nasasanay na siya, saya ko na sa yes. Hindi na ako magpapagamit ng diaper. Masaya kasi, una, syempre, bawas expense yun, no? Everyday ba naman may diaper? So, malaki, kumaga, may budget ka na, hindi mo na sa diaper gagamitin. Pwede mo nang ilagdag sa baon niya or sa ibang bayarin sa school, ganyan. And then, it happened. na nabuntis ako.
Oh, sorry. Umano ang aking, nagtap kasi ako. Ayan, gumulong tuloy. Anyways, pakiramdam ko, na-attract ko yun. Yung sa isip ko, yes, tapos na ako magpa-diaper. So, move na tayo sa next step. Hindi pala ganun yung plano ni Lord. After 6 long years, magkakababy pala ako. So, yung inaakala kong tapos na ako magpa-diaper, ay bagong set na naman pala ako ng diapers in the future. So, ganun pala yung mangyayari sa akin. Kaya nung nalaman ko na buntis ako, ay, hindi pa pala ako tapos sa pagpapadiaper. Ano pa? Mahaba-haba ulit na panahon. Maggagatas na naman tayo, breastfeeding. Babalik tayo sa umpisa. Pero syempre, iniisip ko, I'd like to think in a more positive way na may plano pa. May plano pa si Lord. Kasi iniisip ko, ang tagal na eh. Ang tagal na namin naprotektahan. Ang tagal namin mag-asawa na maintain for 6 long years na hindi nasundan yung aming bunso. Yung pala, masusundan na siya. And, hindi ko alam kung ito ba talaga ay trend sa case ko. Kasi yung pagitan ng panganay ko sa aking bunso ngayon is 6 years din. And then itong bunso, dito sa ngayon ay baby namin, nasa tummy, ay 6 years. So, hindi ko alam kung siya ba ay trend. Pero mukha kasi siyang trend na, every 6 years pa? Yun ba yung gap ko? Kung yung iba ay every 3 years, 2 years ang gap ng mga anak nila, kami 6 years. Ayun. Siyempre, though hindi na siya planado talaga. Wala na akong, iniisip ko siya that there is still a possibility na mabuntis. Pero, sa haba ng panahon, medyo sinet aside ko na yun. Yung possibility siguro, ang inisip ko is, halos wala ng possibility kasi nga, ang tagal-tagal na eh. Pero hindi pala, ibibigay pa rin siya sa'yo. So ngayon, nasa punto ako ng buhay ko na kung ano man yung mga future ko yung iniisip, yung iba doon, pwede kong ma-attempt, ma-try, gawin. Pero more on, kailangan ko din maglaylo kasi yung katawan ko yung ire-require ako na hindi ako magpakapagod. Yan. So good thing naman, dito kasi sa kabuhayan namin, yung paggawa ng mga pili products. May mga task dyan na binitawan ko muna. Actually, isa lang naman. Dalawa, ganyan. Yung paggawa ng dough at yung pagbubuhat ng mga box. Hindi ko siya ginagawa. Kasi nung hindi ako buntis, sige lang, hataw lang ako ng hataw. Buhat dito, buhat doon. Pero ngayon, syempre, hindi. So, good thing naman ang aking asawa ay, syempre, siya ang gagawa ng mga nun. Hindi naman kasi ako hindi ako yung ibibigay ko lang lahat sa iba yung gawa. Hindi. Ako talaga yung gumagawa. Hands-on ako eh. Pero ngayon, I have to delegate other tasks. Yun lang naman basically. Yung mga kailangan mong magbuhat. Para, syempre, diba, may iniingatan tayong baby. So, yun. So, kumbaga, purnada ulit yung ibang mga plano. Yung aking mga future na naiisip, medyo ilalaylo. More on, ida-divert ko na lang siya. I'll try to be more active online, mag-promote ng produkto namin online, sa ganito, yung mga digital platforms. Ita-try ko. Kasi hindi ko kayang physical. Soon, mas malaki na yung tiyan ko, hindi ko na kayang magbiyahe. At syempre, bilang pag-iingat din sa baby namin, syempre, iiwasan mo yan. So, eventually, kasi lagi kaming tandem ng asawa ko pagdating sa pagde-deliver ng aming mga produkto. Kasi gusto ko na nakikita ako ng kliyente namin. Oo, nakapagkwentuhan ka sa kanila. You build business relationship. You build, hindi naman personal, pero good relationship with your clients, di ba? So, lagi akong sumasama. Pero sa mga susunod na buwan, especially kung ako ay nasa
third trimester na, ay hindi na ako niyan makakasama. Kasi ayokong matagtag at ayoko rin na na ma-expose yung katawan ko mapagod masyado kasi meron akong kailangang pagtuunan ng lakas ko, yung anak namin. Ayun, so yun, may mga magbabago muna sa mga kailangan kong gawin, magda-divert ng ibang task. Pero lahat ng kaya kong gawin online, gagawin ko. Tsaka kung makakapag-try pa rin ako ng other income generating active, kahit yung mga tipong printing printing services lang, yung may magpapa-print ng picture, magpapa-print ng since may gamit naman kami dito, so pagkakitaan ko na rin 'yan. Kahit na sabihin mong barya-barya pa lang 'yan sa ngayon kasi hindi naman nga siya full blown. Mostly ang kliyente ko yung mga kapitbahay lang din na nakakaalam na meron akong printer at laminator. So yon, yun lang muna yung pagtutuunan ko ng pansin and siyempre I'm trying talaga although hindi siya gano'n kadali sa akin, ang mag-affiliate. Kasi ang dami nang yumaman sa pag-affiliate. So tingnan natin, para may silbi naman yung Facebook ko at yung dahil nga tina-try ko rin i-promote yung aking business page, susubukan ko na isama yung pag-a-affiliate kahit na medyo matagal kasi gusto ko na mas siya, ma-develop. Malay mo, hindi man ngayon, in the future, baka kaya ng bumuhay ng pamilya ng earnings ko sa online. So, tingnan natin. Hindi ko pa rin po sure. Aalamin ko pa rin na magiging takbo ng sitwasyon. So, sa ngayon, sa first part ng aking pregnancy, ganyan muna yung mga nasa pinagdadaanan ko, yung mga thoughts ko, mga worries ko tungkol sa pagbubuntis at age 40. So, next part, kung makapag-record ako uli, Storytime Part 2 ay yung tungkol naman sa mga proseso ng aking pagbubuntis. So, thank you so much for listening. I hope wala akong nakalimutan. If ever man, babanggitin ko na lang sa susunod kong video. Pero thank you so much pag-take time sa panonood ngayon. Yun lang. Bye-bye! Have a great day.